Amen. It's a blessed Sunday morning to all of our brothers and sisters in Christ. God is good. All the time. And all the time. Yes. Inaniya ko pong lahat na tayo po ay tumayo. Bago po tayo magsimula sa ating gawain, batiin po natin ang bawat isa. Good morning, I love you, God bless you. Good morning. I love you. Sabihin po natin sa kanila, nagagalak ako na nandito ka ngayon. Amen. Tayo man po ay nasa ating mga tahanan o nasaan man po tayo sa oras po na ito, tayo po ay binibigyan ng Diyos muli na pagkakataon na magbigay po tayo ng mapuring pasasalamat sa Kanyang pangalan. Kaya sa oras po na ito, patuloy po natin ihanda ang ating puso para po sa Panginoon upang patuloy po natin siya makatagpo at upang patuloy po natin matanggap ang lahat ng pagpapala ng kalaan para sa ating lahat sa umaga po ito. This time, samahan niyo po ako sa isang panalangin sa pagsisimula po natin. Let's pray. Heavenly Father, maraming salamat po Panginoon sa iyong kabutihan, sa iyong pag-ibig, at sa iyong wagas, Lord God, na habag sa aming lahat, Panginoon. Lord, maraming salamat sa panibagong buhay, sa panibagong pagkakataon, at sa panibagong araw po na ito, na binigyan niyo po kami ng muli ng pagkakataon na makipag-iig sa iyo, Panginoon, Lord God, magbigay papuri sa iyo, at pasalamatan ka, Lord God, sa lahat ng mga bagay na iyong ginawa sa aming lahat. Samahan niyo po kami mula sa simula, hanggang sa matapos po ang aming gawain sa umagang ito, at patuloy po namin maitaas ang iyong pangalan sa aming kalagitnaan. Maraming salamat po. Tulungan niyo po kami na maihanda ang aming mga sarili para po sa iyong banal na gawain sa umagang ito. Ito po ang aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Gamitan po natin ang Panginoon. Let's sing, Lord, prepare me. Lord, prepare me to be a sanctuary, pure and holy, tried and true. With thanksgiving, I'll be a living sanctuary for you. Lord, prepare me. Lord, prepare me to be a sanctuary, pure and holy, tried and true. With thanksgiving, I'll be a living sanctuary. With all our heart, with all our strength, let's sing, Lord, prepare me. Lord, prepare me to be a sanctuary, pure and holy, tried and true. With thanksgiving, I'll be a living sanctuary for you. Sanctuary for you. Sanctuary for you. Hallelujah. Patuloy po tayo lumapit sa Panginoon, pero bago po yun, alam po natin na hindi po natin kaya makita ang kaluwalhatian ng Panginoon kung meron po tayo mga tinatagong kasalanan sa ating mga puso at sa ating mga isipan. This time, hinibigyan po tayo ng Panginoon ng pagkakataon na magsisi po tayo, humingi po tayo ng kapatawaran sa lahat ng mga kasalanan ating nagawa. Ito man po ay hayag lihim, maliit man po ito malaki, ito man po ay sinasadya o hindi sinasadya, ito man ay laban po sa Panginoon o laban sa ating kapwa. Sama-sama po tayo humingi ng kapatawaran sa ating Panginoon. This time, let's all pray. Let's call Jesus Christ one time. Begin. Jesus! Hallelujah, hallelujah. Panginoon, maraming salamat po muli. Unang-una, Lord God, sa biyaya ng Lord God na ito na pinagkalog nito sa aming pong fellowship, sa aming pong gathering, sa aming pong Sunday worship service online sa umagang ito. Lord, salamat Panginoon dahil muli niyo po kami binibigyan ng pagkakataon at another chance, Lord God, to have fellowship with you, Lord God. But before that, Lord, nais po, Lord God, na kaming lahat, Panginoon, ay maging pure sa iyong harapan. Kaya nandito po kami, Panginoon, sa umagang ito. Nagsusumamo po kami, lumuluhod po kami, Lord God, at humihingi po kami ng kapatawaran sa lahat ng mga kasalanang aming nagawa, Panginoon, Lord God. Ito po ay hinihingi po
namin, Lord God, na mapatawaran sa iyo, Lord God. Linisin niyo po ang aming mga isipan, linisin niyo po ang aming mga puso, Panginoon, sa lahat ng mga kamalungkutan, sa lahat, Lord God, ng mga pagkukulang po namin, sa lahat, Lord God, ng mga bagay na hindi kalugod-lugod sa iyong paningin, Lord God. Ito po ay alisin niyo po sa amin, Panginoon, at tulungan niyo po kami, Lord God, na sa aming pagpupuri sa umaga nito, makita po namin ang iyong kalawalatian at patuloy po namin, Lord God, maramdaman ang pagkilos mo sa aming kalagitnaan. Maraming salamat, Lord God. Kumilos ka ng iyong banal na Espiritu, Panginoon, at lahat po kami puspusin niyo, Lord God, ng iyong katwiran. Makikita ka namin, mararamdaman ka namin sa aming gawain sa umaga nito. Maraming salamat, Lord God. Ito po ang aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Stand, let us confess our faith by reciting Apostles' Creed. I believe in God, begin. I believe in God, the Father Almighty, maker of heaven and earth, and in Jesus Christ, His only Son, our Lord, who was conceived by the Holy Spirit, born of the Virgin Mary, suffered under Pontius Pilate, was crucified, died, and was buried. He descended into hell. On the third day, he rose again from the dead. He ascended into heaven, and seated at the right hand of God, the Father Almighty. From thence shall come to judge the living and the dead. I believe in the Holy Spirit, the Holy Universal Church, the communion of saints, the forgiveness of sins, the resurrection of the body, and the life everlasting. Amen. Handa na magbigay ng papuri sa ating Panginoon. Ibigay po natin yung best clap offering po natin para po sa ating Panginoon. Instead, tinatawagan po ang worship team to lead us on our praise and worship. Hallelujah. God is good. All the time. All the time. God is good. Tayo po ay magbigay ng papuri sa Panginoon. Tunay nga po na ang araw na ito, sa araw po na ito, i-declare po natin na walang imposible sa Panginoon. Amen po ba? Amen. Dahil dakila po ang Diyos. Amen? Tayo po ay magpuri sa Panginoon. Taas-taas ang Diyos. Taas-taas
dakila ka, kataas-taas ang Diyos. Dakila ka, kataas-taas ang Diyos. Hallelujah. Salamat po natin ang Panginoon. Hallelujah. Sa oras na ito, patuloy na i-declare natin na walang imposible sa Panginoon. Ano mang problema, bibigyan niyo ng lunas. Ano mang mga sakit, kaya niyong pagaling. Amen? Walang imposible. Dahil ang kaparaanan ng Panginoon ay mas mataas pa sa kaparaanan natin. Walang ibang magahigit sa'yo. Paraan mo'y di maabot ng isipan ko. Walang problema na di mo kaya lutasin. Walang sakit na di mo kaya pagalingin. Walang imposible sa'yo, Panginoon. Kaya ikaw lamang ang aming papupurihan. Minsan pa, walang ibang makahigit sa'yo. Kaparaanan mo'y di maabot ng isipan ko. Walang problema na di mo kayang lutasin. Walang sakit na di mo kayang pagalingin. Walang imposible sa'yo, Panginoon. Kaya ikaw lamang ang aking papupurihan. Dakila ka, Panginoon, sa lahat ng panahon. Kapangyarihan mo'y di kumukupas. Aking mga kamay sa'yo lang itataas. Dakila ka, Panginoon. Hallelujah. Sa walang ibang makahigit sa'yo. Kaparaanan mo'y di maabot ng isipan ko. Walang problema na di mo kayang lutasin. Walang sakit na di mo kayang pagalingin. Sakit na di mo kayang pagalingin. Walang imposible sa'yo, Panginoon. Kaya ikaw lamang ang aking papupurihan. Dakila ka, Panginoon, sa lahat ng panahon. Kapangyarihan mo'y di kumukupas. Aking mga kamay
patuloy mong pinaparanas sa amin, Panginoon, ang kadakilaan ng Panginoon, kahit hindi kami karapat-dapat, Panginoon. Pero Lord, tinawag mo kami, Panginoon, pinili mo kami, Panginoon, para masaksihan, Panginoon, ang kamangha-mahamang gawa, Panginoon. Salamat, Panginoon, patuloy ka namin pinupuri at sinasamba, Panginoon. We glorify your name, we pray in Jesus' name. Amen. Patuloy po natin na damhin ang presensya ng Panginoon sa ating gawain sa umaga po ito. It's time for our representative prayer. Tinatawagan ko po our Pastor Rudolph Pantal. Tayo po'y manalangin. Let's pray. Panginoon namin Diyos, kami po ay lumalapit ngayong umaga ito sa iyong presensya at patuloy po kami humihingi ng pagpapala sa aming buhay. Lord, Ikaw ang manguna sa aming gawain. Ikaw ang patuloy na mangusap sa aming puso't isipan. Ikaw ang aming mabigyan ng papuri at pagsamba. Lord, patuloy mong tanggapin ang aming mga papuri sa iyong pangalan at patuloy mong ibuhos ang iyong pagkilos ng banal na Espiritu sa aming buhay. Patuloy din po namin pinapanalangin na maghahayag ng iyong salita ngayong umaga ito. Panghawakan mo ang buhay ng aming muksanin at ikaw ang patuloy na manguna sa kanyang buhay. Maraming salamat po, Panginoon, sa aming gawain ngayong umaga ito. Sa iyo po ang lahat ng papuri at pasasalamat sa pangalan ni Jesus. Amen. And this time, tayo po idadako na sa pinakamahalagang parte ng ating gawain sa umagang ito, ang pakikinig ng salita ng Diyos. Magandang umaga po sa lahat. Kumusta po ang lahat? Tayo po ba ay patuloy na pinagpapala ng ating Panginoon? Amen? Amen. Sige po. Pwede po bang batiin po muna natin ang ating katabi, ating kapatid sa kaliwa at kanan. Good morning. God bless you and I love you. Good morning, God bless you, I love you. God is good All the time. and all the time. God is good. Amen. Sige po, bago po ang lahat sa ating pakikinig ng salita sa araw na ito, na kalooban ng Diyos na ako po muna yung magpahayag ng kanyang mabuting balita instead na po ang ating Reverend El Roque ng ating muksanim. Okay, bago po ang lahat mga kapatid, sa ating pag-uumpisa, tayo po muna ay yumuko at sabay-sabay na mandalangin sa ating Panginoon. Idulog po natin sa Panginoon ang araw na ito. Talagang ang Diyos yung kumilos sa ating kalagitnaan. Siya ang mangusap sa atin at patuloy na matanggap natin mula sa Diyos ang bunga ng mga mensaheng ating mapapakinggan ngayon mula sa ating Panginoon. Tayo po muna ay manalangin mga kapatid sa Panginoon. Hallelujah. Ama naming nasa langit na makapangyarihan sa lahat, Panginoon, sa pagkakataong ito ay itinataas namin sa iyo ang gawain ito. Lord, ikaw po yung mangusap sa bawat isa sa amin. Ikaw yung pumagitna, Panginoon, sa gawain ito. Ang iyong banal na Espiritu ang siyang patuloy na maghari sa bawat puso, Panginoon. Lord, buksan mo po ang bawat puso at bawat isipan ng mga anak mong narito sa iyong harapan upang mapakinggan ang iyong mensahe sa araw na ito. Lord, ikaw yung patuloy na madinig. Ikaw yung patuloy na maramdaman at makita, Panginoon, ng bawat isa sa mensaheng ito, Lord. Panginoon, alam ko po na ako ay ginagamit mo lamang, kinakasangkapan para ipahayag ang mensaheng ito. Lord, ako po ay iyong basbasan, Panginoon. At ikaw, Panginoon, ang aking itataas sa mensaheng ito. At ganoon din, Panginoon, ay nagpapakababa kami sa iyong harapan, maging ako, Lord. At ang iyong banal na Espiritu, Panginoon, ang lubos na mangusap sa bawat puso, O Lord, aming Panginoon. Panginoon, maraming salamat sa iyo. O hallelujah. Ang lahat ng ito, Panginoon, ay tanging sa iyo lamang itinadalangin sa pangalan ni Jesus.
Amen. Sige po. Sa ating pag-aaralan po ngayon, ang pamagat po ng aralin, no, pag-aaral natin ngayon, na ibigay sa atin ng ating Panginoon, ay ang tamang panahon ng pagpapasya. Po? Tamang panahon ng pagpapasya. Buklatin po natin ang aklat ng Hebreo, chapter 11, verse 24, 25. Sige po. Chapter 11 ng Hebreo, 24-25. Kung nakita na po natin ang text na ito sa ating Biblia, sige po, sa Hebreo chapter 11, 24 hanggang 25. Kung nakita na po natin sa ating hawak na Biblia, Tagalog man o English yan, ay pwede po bang sabay-sabay nating basahin ito? Begin. Dahil sa panampalataya sa Diyos, tumanggi si Moses nang siya ay meron ng sapat na gulang na tawagin siyang anak ng prinsesang anak ng hari. 25. At inibig pa niyang siya ay makihati sa kaapihang dinaranas ng bayan ng Diyos kaysa magtamasa ng panindaliang aliw sa mundong dulot ng kasalanan. Ayun mga kapatid. Kaya malinaw po yung po dito, no? Yung binanggit tungkol kay Moses. Tungkol kay Moses. Totoo lang po na sa pasyang ito ni Moses, alam niyang haharap siya sa mga hamon sapagkat pinili niya ang paglingkuran ang Diyos. Instead na siya ay hangaan bilang kumbaga prinsipe ng kaharian sa Ehipto. Kaya mga kapatid, totoong may tao na ang layunin ay lumago lamang sa buhay pisikal, maging tanyag at maging masaya sa kanyang kinalalagyan. Totoong may tao na ang layunin ay lumago lamang sa buhay pisikal, maging tanyag at maging masaya sa kanyang kinalalagyan. Nangyari ito maging sa panahon noon at ganun din sa panahon ngayon. Iniwan ni Moses ang buhay na alam niyang maganda, maayos at sagana sa lahat ng bagay. Ano po yon? Yung tanghalin siyang isang prinsipe sa kaharian ng Ehipto. Maaaring kahit na kaunti ay walang halong paghinayang sa kanyang pambihirang nagawang pagpapasya. Hindi pa niya batid kung ano ang magiging bunga, pero para sa kanya, pinili lang niya ang nararapat na magkakaloob ng totoong kasiyahan at magbibigay sa kanyang buhay ng kasaganaan. Ang piliin ang paglingkod sa Diyos. Sa pagtakbo ng panahon, pinalago ng Panginoon si Moses habang nangasiwa sa Israel. Kung natatandaan po natin, hindi sa magandang bagay o marangyang buhay. Ulitin ko po, sa pagtakbo ng panahon pinalago ng Panginoon si Moses habang nangasiwa sa bayang Israel. Hindi siya lumago sa magandang bagay o marangyang buhay, kundi sa magitan ng pagsubok at mga tiisin para pangunahan ang gawain ng Panginoon sa kanyang bayang Israel. Yung mga kapatid, ganun yung naging desisyon ni Moses. Ganun yung kanya naging posisyon na mas pinili pa niya ang Panginoon kumpara sa karangyaan na pwede niyang tamasahin sa kaharian ng Ehipto. Ano po? Kasi kung mababasa po natin ang Biblia tungkol dito, mga kapatid, ay si Moses, kumbaga ay siya po ay, di po ba? Kumbaga inano siya ng nag-order ang hari ng Ehipto na patay ng mga panganay na anak ng mga Hebreo, mga Hebrea.
Pero si Moses ay iniligtas ng Panginoon at siya ay inampon. Sa madaling salita, inampon siya ng ang anak ng prinsesa, anak ng hari. Ito yung prinsesa na anak ng hari ng Ehipto. At inalagaan niya si Moses hanggang sa lumaki si Moses sa kaharian ng Ehipto at nais siyang gawing prinsipe. Pero mga kapatid, iba yung nasa puso ni Moses. Ang nasa puso niya ay ang kanyang bayang Israel. Ang bayan ng Diyos na pagkakatiwala sa kanya. At nasa puso niya ay maglingkod sa Panginoon. Kaya ganun yung pagkilos ng Panginoon kay Moses. At anuhin po natin, ano ang sinasabi ng aklat? Ng James, ano ang sinasabi? Pero nais ko po munang ipaliwanag din tungkol dito. Nais ko munang ipaliwanag kung ano meron tayo ngayon bilang lingkod ng Panginoon mula dun sa ating pagpapasya na sumunod at magpagamit sa ating Panginoon. Mga kapatid, sa kabila ng lahat ng ating naranasan sa ating buhay sa kasalukuyan bilang tagasunod ni Kristo, dahil ito na ang ating pinili. At kinalog na naman tayo ng Diyos kung bakit hanggang ngayon tayo ay narito sa kanyang harapan at humaharap din sa lahat ng pagsubok sa layunin ng Diyos. Sa pamagitan nito, lumago tayo sa pamumuhay kay Kristo at manatili kay Kristo hanggang sa dulo. Kaya ito po yung layunin kung bakit tayo naririto sa harap ng Diyos. Ito yung layunin ng Diyos, ang palaguin tayo sa pamagitan ng mga pagtitiis, sa pamagitan ng mga trials, o sa pamagitan ng iba't ibang uri ng mga pagsubok. Palaguin lang tayo. Kumbaga ito yung pamaraan ng Diyos para tayo ay maging malago sa pananampalataya. Kaya ito po, yung basahin po natin yung James. James chapter 1, verse 3 and 4. Baklatin po natin sa aklat ng James. Sabi po dito, sa James chapter 1, 3 and 4, dapat ninyong malaman na napatatatag ng ating pananampalataya sa pamagitan ng mga pagsubok at dapat kayong magpakatatag hanggang wakas upang kayo'y maging ganap at walang pagkukulang. Kaya yun yung kumbaga binanggit dito na ang pagsubok ay siyang pamamaraan ng Diyos sa mga Kristiyano, sa mga lingkod niya para maging matatag sa pananampalataya. Yan po yung pamamaraan ng Diyos. Yan po yung dakilang daan na binibigay sa atin ng Diyos, na kung walang hamon o kung walang pagsubok, walang paglago. Kaya gusto ng Diyos na tayo ay lumago, gusto ng Diyos na tayo ay tumatag. Kaya inangkop ng Diyos ng Diyos ang mga pagsubok para lamang tayo ay lumago sa pananampalataya. At sa verse 4, at dapat kayong magpakatatag hanggang wakas upang kayo'y maging ganap at walang pagkukulang. Sabihin talagang habang hinaharap ng Christian o lingkod ng Panginoon ang mga pagsubok na to, doon dapat nakikita yung katatagan, yung kapanatagan na hinaharap ang lahat ng mga hamon o pagsubok alang-alang kay Jesucristo. Sapagkat sabi nga po, may pangako ang katatagan, may pangako ang pagtitiis. Ito ay magbubunga ng ating maayos na pamumuhay hanggang sa dulo. Ano po yung binabanggit sa last dito? Nalalaman na napapatatag ang ating pananampalataya sa magitan ng pagsubok at dapat kayong magpakatatag hanggang wakas upang kayo'y maging ganap at walang pagkukulang. Ganap.
at walang pagkukulang. Ibig sabihin talagang sabi ng Lord, ano niya rito, yung sinasabi niya rito, perfect life as a servant of Jesus Christ, servant of God. Sabihin, pag talagang nais ng Diyos na gamitin tayo, sa kanyang ministeryo, sa kanyang ministry, sa magitan ng kanyang pamaraan. Ano po yon? Para maging matatag ang makaranas din ng hamon o pagtitiis, alang-alang sa pagsunod, alang-alang sa pagbibigay natin ng halaga sa pagkatawag niya sa atin. Amin po. Pagbibigay halaga sa pagkatawag niya sa atin. Kaya yun po yung pakaanuhin po natin, pagdiinan natin, pagbibigay halaga sa pagkatawag niya sa atin. Tayo ay ginawang karapat-dapat ng Diyos na kasangkapanin para sa kanyang kapurihan. At ito ay napakadakilang gawa ng Panginoon sa bawat isa sa atin. Amin po. At meron po akong 4 na puntos na gusto ko sanang ipaliwanag po, ibahagi sa pagkakataong ito. Sa gitna ng mga naranasang pagsubok, mahalagang manatili sa buhay ang mga sumusunod. Ito yung dapat po nating panatilihin. Sa gitna ng mga pagsubok, ito yung hindi dapat nawawala sa ating buhay bilang isang lingkod ng Panginoon o sumusunod o nagpapagamit sa kadakilaan ng ating Panginoon. Una ay pananampalataya. Pananampalataya. Ito yung mahalagang manatili sa buhay ng bawat isa sa atin, ang pananampalataya. Basahin natin yung Habakuk, mga kapatid, sa aklat ng Habakuk. Hanapin po muna natin. Aklat ng Habakuk. Yung chapter 2. Chapter 2, verse 4. Sige po. Sabay-sabay po nating basahin. Habakuk chapter 2, verse 4. Ito po yung sinasabi rito. Sabay-sabay po nating basahin. Ito ang mensahe. Ang hambog ay mabibigo sa kanyang pagmamataas. Ngunit ang matuwid ay mabubuhay sa pamamagitan ng kanyang pananampalataya. Ibig sabihin, kumbaga, mahirap po talaga na pagmataasan ng Diyos. Hindi pwedeng pagmataasan ang Panginoon. At hindi pwedeng magmalaki sa kapangyarihan ng Panginoon sapagkat walang makakahigit sa kapangyarihan ng ating Panginoon. Kaya ang binanggit po dito sa chapter 2 ng Habakuk verse 4, ang hambog ay mabibigo sa kanyang pagmamataas. Ngunit ang matuwid ay mabubuhay sa magitan ng kanyang pananampalataya. Kaya ang matapat at matuwid ay mabubuhay sa pananampalataya kay Kristo. Kaya ang mga Kristyan ay maliligtas dahil sa kahabagan ng Diyos, bunga ng kanilang pananampalataya. Bunga ng pananampalataya ay yung assurance ng kaligtasan ay talagang ipinamumuhay na ng mga Kristyan. Yun po yung pag-asa ng binabanggit sa pananampalataya. At ang mga Kristyan o mga Kristiyano ay maliligtas dahil sa kahabagan ng Diyos, bunga ng kanilang pananampalataya. Halos, bunga ng kanilang pananampalataya. At sabi nga po, ang sino pa mang nag-aalinlangan kay Jesus sa kanyang katotohanan ay walang pinagkaibang nag-aalinlangan din siya sa nagsugo sa kanya. So, wala ang taong nag-aalinlangan o kulang sa pananampalataya. At kapag sinabing nag-aalinlangan sa kay Jesus,
sa kapangyarihan ni Jesus, sa katotohanan ni Jesus, nag-alinlangan din siya sa katotohanan na nagsugo kay Hesukristo. So halos wala na po siyang maaring pinaniniwalaan, kundi ang kanyang sariling karunungan lamang. Kaya napakahalaga po mga kapatid ng ating pananampalataya kay Jesus na isinugo ng Diyos para sa ating kaligtasan, at siya ay naging tao, sabi nga po, naging bata at nakasama ng tao sa pamamagitan ng kapangyarihan ng Banal na Espiritu ng ating Panginoon. Sabi nga po, hindi na po, sabi ni Hesukristo, hindi siya nagpunta rito para gawin ang nais niyang gawin bilang tao, kundi napunta siya rito para sundin ang kalooban ng Amang nasa langit. Ano po yung kalooban ng ating Panginoon? Kalooban ng Amang nasa langit na sinasabi ni Jesus, ang iligtas ang lahat ng tao na nananampalataya sa Kanya. Ang iligtas ang lahat ng tao lahat ng tao na ibinigay ng Diyos sa Kanya upang ito ay alagaan. Yun yung papel lang ni Hesukristo. Hanggang doon lang yung authority na ibigay ng Ama kay Hesukristo to save us. So napakahalaga mga kapatid ng pananampalataya sa ating Diyos. Siya lamang po talaga siya yung tumawag sa atin, siya yung patuloy na ngusap sa atin kung ano yung dapat natin gawin para lang maging totoo ang ating pananampalataya sa Kanya. At walang ibang Diyos maliban sa Kanya. Siya ay Diyos, at siya ay nag-iisa at buhay na Diyos. At sa kapangyarihan ng Banal na Espiritu, patuloy siyang nangungusap sa atin na siya lamang ang tanging Diyos. Amin po. Kaya mga kapatid, pangalawa, yung pagpapasakop. Pangalawang point, pagpapasakop, yung submissive po, yung tinatawag na submissive, or pagpapasakop sa Tagalog, medyo pasimplihin na lang po natin. Hebrews chapter 13 verse 17. Balik po tayo sa Hebreo. Hebreo chapter 13 verse 17. Kung nakita na po natin, ay sabay-sabay po nating basahin ulit ito mga kapatid. Amen? Amen. Sige po, sabay-sabay nating basahin ito mga kapatid. Verse 17 ng Hebreo chapter 13. Sabi niya rito sa verse 17, pasakop kayo at sumunod sa mga namamahala sa inyo. Sila ay may panagutang mga laga sa inyo, at mananagot sila sa Diyos ukol diyan. Kung sila ay susundin ninyo, magagalak sila sa pagtupad sa kanilang tungkulin. Kung hindi sila'y mamimigati at hindi ito makakabuti sa inyo. Kaya mga kapatid, ano yung direktang utos ng Panginoon? Ano po? Direktang utos sa Hebreo. Obey. Ang bawat isa ay magpasakop sa namumuno o sa nangangasiwa. Ito'y direktang inuutos po dito sa Hebreo. Batay doon sa binanggit, sapagkat maaring magkakaroon ng problema. Magkakaroon ng problema ng division sa isang iglesia kung walang pagsasubmit o walang pagpapasakop ang mga kasapi ng isang iglesia. Kung walang pagpapasakop sa namumuno sa kanya o sa nangangasiwa sa kanya, sapagkat sa totoo lang mga kapatid, bakit meron tayong mga
tagapangasiwa. Kasi merong pinangasiwaan. Sino po yun? Yung mga ipinagkatiwala ng Diyos sa mga nangasiwa. Sabi nga po, ito yung mga tupa ng Panginoon at pinaalagaan sa kanyang mga pastol. Pero kung isang tupa ay hindi susunod sa kanyang pastol, hindi ito makakabuti sa kanya sa tupa. Maaring siya ay mapahamak. So hindi niya sinusunod yung kaway o yung command ng kanyang pastol. Kaya malinaw mga kapatid na yung obey ay napakahalaga. Yung pagpapasakop sa nangasiwa ay sobrang may pangailangan talaga para lamang sa paglago ng kanyang spiritual na pamumuhay. At ganoon din, hindi lamang sa spiritual na pamumuhay, kundi paglago ng iglesia. Kasi mga kapatid, meron siyang kumbaga, kung hindi natin isasubmit ang ating lakas para sa paglilingkod sa Diyos, hindi ito masasabing lakas, kundi ito ay masasabi nating kumbaga pansamantalang tinatawag na pansamantalang dignidad o pansamantalang pangailangan, mga kapatid. Kaya yun po yun. Kaya kung magpapasakop tayo sa mga nangasiwa, ay tunay na ito ay makakatulong ng malaki sa ating tagapangasiwa at makakatulong ito ng malaki sa ating mga pinangangasiwaan. Sapagkat gusto na ng mga siwa na pag-isahin at pagbuklorin ang kanyang pinangangasiwaan. Gusto niyang patatagin at palakasin ang spiritual ng kanyang pinangangasiwaan. Kaya mga kapatid, napakahalaga ng pagsasubmit. Katulad ng binabanggit sa James chapter 4:7. Basahin po natin James chapter 4 verse 7. Sabi niya po rito, parehas po yun, pero iba po yung nilalaman ng James chapter 4:7. Yung context parehas, ibig kong sabihin, pero para maunawaan po natin ng lubos, sabi sa verse 7 ng Santiago chapter 4, kaya nga, pasakop kayo sa kapangyarihan ng Diyos, labanan ninyo ang dyablo at lalayuan kayo nito. Ibig sabihin, talagang yung pagsasubmit sa ating Lord, sa ating Panginoon, ay ibig sabihin lamang nito, inilalayo na natin ang ating buhay sa kamalian, sa pagiging rebellious, sa pagiging mapaghanap. Inilalayo lang natin ang ating sarili. Inilalayo natin ang ating sarili sa pagiging matigas ang ulo. Kung sinasabit natin at totoong isasabit natin ang ating commitment o ang ating buhay sa ating Panginoong Hesukristo, katulad ng binanggit sa Hebrews chapter 13 verse 17. Kaya mga kapatid, napakahalaga po ng pagsasubmit. Maging submissive, mag-submit natin, mag-submit tayo sa ating mga leader para sa ikabubuti ng ating spiritual na pamumuhay, para sa ikatatatag ng ating relasyon sa ating Panginoong Hesukristo, na siyang nagtakda ng ganitong pamantayan na kailangang submit. Katulad ng halimbawa kanina, isang tupa ay hindi magpapa-under sa kanyang pastol, magkakaroon siya ng suliranin. Kaya may pangailangan lang na yung sumasakop sa atin, yung nangangasiwa sa atin, ay magpailalim tayo sa kanyang authority. Sapagkat siya po ay binigyan ng Panginoon ng
ng authority para tayo ay pangasiwaan. At yun ay malaking bagay na ibinigay ng Panginoon sa atin, na meron tayong pastol na binigay ng Panginoon para sa atin ay gumabay, sa atin ay tumulong sa spiritual na kalagayan, spiritual na pamumuhay. Amen? Kaya yun po yun. At ikatatlo ay meron po dito kababaang loob po. Pangatlo, kababaang loob. James chapter 4 verse 10. Nandito na po, ano? James chapter 4 verse 10, sabi niya nito, magpakumbaba kayo sa harapan ng Panginoon at itataas niya kayo. Yun mga kapatid, ano? Ang biyaya ng Diyos ay, sabi nga po, extended sa lahat ng may kababaang loob, sa lahat ng may humble heart. Kaya sa lahat ng mga nabubuhay sa katuwiran ng ating Panginoon, kung alin ay ito ang kanyang salita, kumbaga, at yung mga taong sumusunod at nagpapailalim sa salitang ito, siya po yung sinasabing may kababaang loob. Kumbaga, ine-extend ng Diyos yung kanyang mga biyaya sa mga taong nagpapakababa sa kanyang harapan. Binubuhos ng Diyos yung kanyang biyaya, hindi lang biyaya, o maging lahat ng kanyang pagkalinga sa mga taong nagpapakababa sa kanyang harapan. Pag sinabing nagpapakababa, ay kumbaga yung humihingi siya ng, kumbaga naninikluhod siya sa Panginoon, humingi siya ng tawad sa Panginoon para lamang siya ay kalugdan ng Panginoon. Kumbaga talagang naandun yung kanyang pagpaninikluhod sa harap ng Diyos. Kumbaga hindi siya nagmamataas, bagamat meron siyang mga bagay na hindi nakukuha o mga bagay na hindi natatanggap batay sa kanyang mga kahilingan at panalangin, pero patuloy pa rin siyang nagiging matatag, patuloy pa rin siyang tumatayo sa katotohanan ng Diyos. Sabihin, nagpapakababa lang talaga siya, sapagkat alam niya na kung siya ay magpapakababa at nagpapakababa sa harap ng Diyos, ang Diyos naman ay itataas siya. Sabihin, pagpapalain siya ng Panginoon. Kaya binanggit kanina, talagang extended o nararating ng biyaya mula sa Diyos ang mga taong nagpapakababa sa kanyang harapan. So we need to be humble, mga brothers and sisters, maging magpakababa tayo sa ating Panginoon. Huwag nating ariin, mga kapatid, na yung hinihingi natin sa Diyos ay atin na talaga, ibibigay na. Hindi po. Kailangan makita ng Diyos yung ating pagsasakripisyo bago niya ibigay ito. At kailangan makita ng Diyos yung ating patuloy na pagsunod sa Kanya, sapagkat yun yung pamantayan ng Diyos na talagang nagpapakababa tayo at nagsusumikap tayo na kalugdan ng ating Panginoon. Amen po. At sa apat ay katatagan. Sa Romans chapter 5 verse 3 and 4. Katatagan po, ano? Kaapat, basahin po natin yung Romans, buklatin po natin ng Romans. Chapter 3, Romans chapter 5. Basahin po natin yung verse 3 and 4. Sabi po rito, no? Tagalog version. Sabi na rito, sabi ng Romans, sabi ni Apostle Paul sa chapter 5 verse 3 and 4,
dito sa book na ito. Hindi lamang iyan, gagalap din natin ang mga kahirapang ating tinitiis dahil alam nating ito ay magbubunga ng pagtatyaga. At ang pagtatyaga ay magbubunga ng katatagan at ang katatagan naman ay magbubunga ng pag-asa. Amen? Kaya mga kapatid, yung katatagan, isa sa pinaka-importante na dapat hindi nawawala sa buhay ng isang naglilingkod sa Panginoon. Yung katatagan. Hindi dapat nawawala ito. At sabi nga po rito, nakita po natin ang pinagmula ng pag-asa ng mga propeta at mga lingkod ng Diyos noon pa mang unang panahon. So nakita po natin yung kanilang pagtsatsaga. Bagamat sila ay nahihirapan sa kanilang kalagayan, hinirang sila ng Diyos, pinili sila ng Diyos, pero nahihirapan sila. Ano ang ginagawa nila? Wala silang ibang pamaraan para lamang yung kanilang yung mga suliranin, yung mga pagsubok ay kanilang pagtagumpayan, kundi ang kanilang tanging pamamaraan ay sumangguni sa Panginoon. Sumangguni sa Panginoon sapagkat alam po nila na ang katatagan ay galing lamang sa Diyos. Kung ano sila katatag, yun ay tulong sa kanilang Diyos. Sa magitan ng kanilang pag-asa sa Diyos na sa kanila ay nagsugo. Sa Diyos na sa kanila ay talagang nagpala. Sapagkat pinagpala nga sila dahil sila ay ginagamit ng Diyos. At dahil ginamit sila ng Diyos, ang Diyos yung nagbibigay ng lakas at katatagan sa kanila para lamang mapagtagumpayan nila ang kanilang misyon. Mapagtagumpayan nila ang kanilang lugar kung saan sila dinala ng Panginoon. Mapagtagumpayan nila yung sitwasyon nito. Minsan talagang kadalasan inuusig sila kung ano-ano kanilang naranasan sa mga tinutulungan pa nilang tao, pero nagiging matibay sila sapagkat ang tibay na ito ay siyang magiging ang tibay nito ang paraan para lamang siya ay lalong maging matatag sa paglilingkod sa ating Panginoon. At yun po mga kapatid, matatag silang nagpapagamit sa Panginoon. Matatag nilang hinaharap ang lahat ng mga trials o mga pagsubok sapagkat nasa kanilang puso ang pag-asa. Nasa kanilang puso ang pag-asa. Kasi sino po ba ang tunay na pag-asa ng lingkod ng Panginoon? Walang iba kundi ang ating Diyos. Si Jesucristo, siya ang pag-asa talaga ng mga lingkod. Kasi siya yung kumikilos sa buhay ng mga lingkod. Siya yung gumagawa sa mga misyon na kanyang hinirang para gamitin niya at maglingkod sa kanya. Kaya yun po mga kapatid, yung pag-asa. Talagang ang pag-asa ng isang lingkod ay walang iba kundi si Jesucristo. Walang iba kundi ang pagkilos ng banal na Espiritu ng Diyos na siyang nangungusap, na siyang kumikilos at na siya naghahari sa puso ng mga lingkod ng Diyos. At ito po yun sa atin ngayon. Talagang bilang lingkod, ang pag-asa na meron tayo ay hindi na pinagkait ng ating Panginoon at si Jesucristo. At ang pag-asang ito ay dulot ng kapangyarihan ng banal na Espiritu na siyang nagbibigay sa atin ng karunungan, nagbibigay sa atin ng katatagan, nagbibigay sa atin ng kalakasan. Kaya sabi nga po, nagtiyaga at naglaan ng lakas para kay Kristo. Ganon din ang mga nagpapagamit sa Panginoon ngayon. Kaya wag po natin kalimutan kung tayo ay tunay na magpapagamit sa Diyos, ay nasa Diyos pa rin ang ating pag-asa para tayo ay tumatag. Sapagkat ang tutulong sa atin ay matatag, talagang matibay, si Jesucristo na makapangyarihan sa lahat. Kaya tayo ay kanyang patatatagin at katatagang ito ay magkakaroon pa ng bunga para may tao pang maging matatag sa magitan natin sa tulong ni Jesucristo.
sa ating paghayo sa pagmiministeryo. Kaya kailangan po natin ito, mga kapatid. Kailangan natin ang katatagan. Kailangan natin ang pagiging matibay sa paglilingkod. Kailangan may pundasyon, mga kapatid. Merong tibay. Opo. At ang tibay na ito ay walang iba kundi ang binanggit ko kanina, si Jesucristo sa magitan ng kanyang banal na Espiritu. Amen po. At sa pagtatapos, mga kapatid, ang pinakamahalaga sa ating mga Kristiyano ngayon, ituloy lang po ang ating commitment sa ating Panginoon. Tinawag tayo at kinakasangkapan ng Panginoon sa pagkatawag sa atin. At huwag isang tabi na kaakibat na ng tapat nating paglilingkod ay andyan pa rin ang mga pagsubok. Pero ang mga pagsubok na ito ang daan para higit pa tayo maging masipag sa paglilingkod at palaging nagtatagumpay sa buhay espiritual at patuloy na lumalago sa panampalataya kay Jesucristo. Kung tayo ay tinawag at sumunod kay Jesus, ito ang tamang panahon ng iyong pagpapasya para lubusan kang magpagamit sa Diyos at magpagamit ayon sa kanyang panukala sa ating buhay. Magpagamit ayon sa kung saan tayo talaga inilaan ng Panginoon sa ating ministeryo, sa ating pagmiministry o pagpapagamit sa ating Panginoon. Kaya mga kapatid, yun po ang mensahe ng ating Panginoon sa pagkakataong ito. Ang tayo ay magpakatatag at ito na po yung tamang panahon ng pagpapasya na magpagamit tayo sa ating Panginoon. Ito na yung tamang panahon na magkaroon tayo ng patuloy na katatagan, kababaang loob, pagpapasakop at tunay na panampalataya sa ating Panginoong Jesucristo. Kaya mga kapatid, uli, palakpakan po natin ang Diyos sa mensahe na sa atin ngayon. At tayo po ay manalangin. Manalangin na po tayo, mga kapatid. Hallelujah. Hallelujah, Panginoon, sa pagkakataong ito ay lubos po kaming nagpapasalamat sa iyo. O Lord, sa iyong tinuran, Panginoon, batay doon sa pagpapasya na dapat meron ang bawat isa sa amin ang magpagamit sa iyo. Lord, tulungan mong maging kapakipakinabang ito sa aming buhay. Maging kalugod-lugod kami, Panginoon, sa iyong harapan na tinawag, ginamit at kinakasangkapan para sa ikabubuti ng marami, Panginoon. Sa ikabubuti ng mga taong hinahanap ka at sa mga taong naghahangad na makakilala sa iyo at maligtas, Panginoon. Lord, tulungan mo kami sa mga paghayo namin. Tulungan mo kami, Panginoon, sa ministeryo na binigay mo sa amin, Panginoon. Tulungan mo itong lumago at patatagin mo pa kami, Panginoon, sa aming buhay espiritual, Panginoon, at bigyan mo pa kami ng kababaang loob, higit sa kababaang loob na meron kami ngayon. Lord, dagdagan mo pa ito, Panginoon, at bigyan pa kami ng matibay na panampalataya, o Panginoon, at talagang totoong sasubmit, Panginoon, Lord, totoong pagsuko ng aming sarili sa iyo at talagang pagpapailalim sa mga nangasiwa sa amin, sapagkat ito, Lord, yung nararapat, sapagkat ito yung magiging dahilan para lalong lumago ang aming panampalataya, lumago ang aming iglesia, tumibay ang aming pagkakaisa, at ganoon din, Panginoon, tumatag din ang aming mga nanunungkulan, Panginoon, sa iyong iglesia. Ito yung mga nangangasiwa sa amin, o Panginoon. Kaya Lord, maraming salamat sa iyo, sa iyong kagandahang loob. Maraming salamat sa mensahe. Nawa ang mensahe ito ay tunay na nakapagbigay sigla sa bawat puso
na nakakinig ngayon, Panginoon, at nagbigay kaluguran, Panginoon, sa iyo. Ang bawat isa na ngayon ay tunay na iyong pinangusapan, Panginoon. Tunay na ibinigay mo ang iyong pangusap sa kanila upang sila, Lord, ay magkaroon pa ng discernment, Panginoon. Pagnanais, matibay na pagnanais na maglingkod at magpagamit sa iyo, Panginoon. Hallelujah. Panginoon, maraming salamat. Tunay na ito ang panahon, ito ang tamang panahon para sumunod kami sa iyo, Panginoon. Batay sa pagkatawag mo, ito ang tamang panahon na kailangan naming gampanan ito sapagkat ito ang nararapat, Panginoon. Sapagkat ito yung nais mo, o Panginoon. Hallelujah, Lord. Maraming salamat sa iyo, o dakilang Ama at makapangyarihang Diyos, Diyos ng mga Diyos, Hari ng mga Hari. Patuloy ka na kumilos at maghari sa aming puso, sa aming buhay, at sa bawat tahanan, ikaw yung patuloy na kumilos din, Panginoon. Hallelujah. Ang lahat ng ito ay tanging siya lamang dinadalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Salamat po, brothers and sisters. Patuloy lang po tayong manalangin, especially ang ating Buksan Liwat Chamonim na nasa Korea na ngayon, maging ang kanyang pamilya, at patuloy din po nating panalangin ang lahat ng iglesia, bawat bahay, sambahan ng Harvester Mission Church, at lahat ng ating mga brothers and sisters. Maraming salamat po, at patuloy po tayong pagpalain ng ating Panginoong Kristo. Glory to God po sa mensahe po na ibinigay ng Panginoon sa atin ngayon through our Muksalim Reverend Ilrokim. Ngayon naman po, patuloy po natin na damihin ang presensya ng Panginoon sa pagbibigay po ng ating tithes and offering. For our tithes and offering prayer, tinatawagan ko po ang ating Pastor Jerry Bayan. Tayo ay sumunod sa Panginoon, sa ating panalangin, sa ating pagbibigay. Ibigay po natin yung ating kaloob ng buong puso dahil sa Kanya lamang marapat na ibigay ang mga papuri. Kasama na po yung mga tinatangkilik po natin. Tayo po ay manalangin. Dakilang Diyos, maraming pong salamat, O God, sa umagang ito na inyong pinagkaloob sa amin. Thank you, Lord, O God, for this is a great privilege to give, Lord, a part of our blessings that we are receiving from you. Salamat po, Panginoon. Ito po, O God, ay iyong i-bless. Napaspasan mo, Panginoon. Lord, we lift you up, O God. All the people, O Lord, who want to give, but this time, O God, dahil sa hirap ng buhay, Panginoon, hindi nila magawa. Give them, O God, a job, O God. At Panginoon, pawiin mo, O God, yung sitwasyon na meron po kami. Upang sa ganon, O Lord, we can give all, O God, Lord, the desire, O God, na aming pagbibigay sa inyo for your glory. Salamat, Panginoon, O God. This is our prayer in Jesus' name. Amen. Give thanks with a grateful heart. Give thanks to the Holy One. Give thanks because it's given Jesus Christ, His Son. And now let the weak say, I am strong. Let the poor say, I am rich, because of what the Lord has done for us. And now, let the weak say, I am strong. Let the poor say, I am rich, because of what
the Lord has done for us. Give thanks. Amen. Glory to God po. This time tayo po ay tumago na sa ating mga announcement. Tuloy-tuloy pa rin po ang ating mga gawain, brothers and sisters, generally sa Harvest Mission Fellowship. Unang-una po dyan, patuloy po ang ating special early morning prayer. Natapos na po ang unang linggo ng ating special early morning prayer. Patuloy po tayong dumalo at makiisa sa susunod pang linggo, starting tomorrow po, hanggang June 19 sa ating special early morning prayer. Higayatin po natin ang bawat isa at patuloy po tayong lumago sa ating pananampalataya, sa ating relasyon sa ating Panginoon. At patuloy din po na hinihikayat ang bawat isa sa ating midweek home worship service, intercessory prayer every Friday. Tayo po ay dumalo through online po yan para po din patuloy po natin makilala ang ating Panginoon. Ganon din po, every Sunday, ang ating pong Sunday worship service ay tayo po ay hinihikayat na dumalo. Ganon din po kung di po tayo makaka-join sa ating face-to-face Sunday worship service, patuloy po ang ating Sunday worship service online, kagaya po ng video po ngayon. So brothers and sisters, patuloy po tayo magpanalanginan sa bawat isa. Ipanalangin po natin ang ating mga leaders, especially our Buksan and Examunin. Patuloy po silang ingatan po ng Panginoon. Sila po ay nasa bansang Korea po sa oras po na ito. At patuloy po silang nasa 14 days quarantine. Panalangin po natin sila. At magbukas ang pambansang Pilipinas para makauwi na po sila dito sa ating bansa. Patuloy din po natin ipanalangin ang bawat kapatiran sa kanya-kanyang simbahan. At tayo po lahat ay magpalakasan sa ating pananampalataya sa Panginoon. Amen? And last po, announcement po natin, patuloy po na hinihikayat ang bawat isa that this coming last week or last Sunday po ng June, ang ating memory verse competition. Pagandaan po natin ito pagkat meron pong magandang regalo sa atin ng ating Panginoon. Amen? Naniya ko pong lahat na tayo po'y tumayo para po sa ating Lord's Prayer. Which art in heaven, hallowed be thy name. Thy kingdom come, thy will be done on earth as it is in heaven. Give us this day our daily bread, and forgive us our debts as we forgive our debtors. And lead us not into temptation, but deliver us from evil. For thine is thy kingdom, and thy power, and thy glory forever. Panginoon, lubos ang aming pagpupuri, pagsamba at pasalamat sa pagkakataong ito. Binigay mo sa amin upang kami ay magkatipon para sa iyong kapurihan. Salamat Panginoon sa kapahayagan na iyong pinahagi sa magitan ng iyong lingkod. Pagpalain mo Panginoon ang lahat ng mga anak mo na nakapakinig ng salitang ito, at Lord, maipamuhay nila ang lahat ng ito. Pagpalain mo rin Panginoon ang lahat ng mga lingkod mo, ang aming Muksan ni Matchamonim,
Lord, kanyang pamilya at pagpalain mo pa rin, Panginoon, ang bawat bahay sambahan ng Harvester Mission Church. Lord, sa buong linggong ito, Panginoon, muli, iniiwan namin sa iyo, Panginoon, ang aming pag-asa, Panginoon, ang aming lakas at ang aming buhay. Nawa ang iyong banal na Espiritu ang patuloy na manguna sa amin sa buong linggo ito. Siyang patuloy na mangusap at siyang patuloy na maghari sa aming puso at sa aming buhay. Salamat po. Ang lahat ng ito ay tanging siya lamang dinadalangin sa pangalan ni Jesus.